dapat combo ito. Meron kang anti-dynasty bill plus itong amendment sa kasalukuyan pong omnibus election, itong ating automated election. Yes po, Sir Ted, yung po yung pino-point out natin sa Senado at sa Kongreso nung tayo po'y dumalo sa pagdinig. Na hindi po pwedeng political dynasty lang sapagkat komplikado po, Sir Ted, ang ating sitwasyon dahil sure, may butas, magkakaroon ng butas and hindi rin po magiging effective yung political dynasty law na ating pong ipapatupad. Kasi nga po dito pag binasa mo mga kapatid, ang lahat ng bersyon ng panukala, yung IRR nito pauubaya sa COMELEC eh. Yung detalye po, kayo na ang gagawa. Doon pa lang po sa concern na iyo, meron ba ho kayo naiisip na kasi usually po, ang problema, yung IRR sinasabi na mali kasi iba yung intention na mismong batas, no? Doon pa lang po muna. Yes, Sir Ted. Sa ating po, sa pagdinig po, sinabi natin, sana po wag ibigay kay COMELEC absolutely ang diskresyon sapagkat kami po, tama po kayo, IRR, kinakailangan ito'y pagliliwanag lang ng nakalagay na sa ating batas. Hindi po pwedeng si COMELEC ay mag-intrude o tumapak sa kapangyarihan mismo ng Kongreso na parang kami ang gumagawa ng batas. So sana po, ang sabi po natin, maliwanag na po sa batas para po kami ay kung paano na lang yung enforcement, yung administration, anong klaseng papel ang kinakailangan namin ipasubmit, ano yung mga forms na kinakailangan ipa-fill up, pero wag po kaming bibigyan ng diskresyon. For example po, Sir Ted, nung ating pong ipinatupad, yung political dynasty provision o anti-political dynasty provision ng ating pong SK Reform Law, yung para sa sangguniang kabataan, hindi po nilagay doon kung ano ang panunumpaan ng isang sangguniang kabataan na tumatakbo. Kami po ang gumawa ng mismong oath na ako'y walang kamag-anak sa isang national position, local position. Sa amin pong palagay, yung mga oath na ganyan, kinakailangan nakalagay na mismo sa batas. Upang si COMELEC hindi mapagbintangan, tumatapa kayo sa kapangyarihan ng Kongreso. Kasi po dyan po papasok yung nagsinungaling ba. Pagka po kasi nagsinungaling, pwedeng i-cancel ang kandidatura at pag nagsinungaling, ang isa pang tanong, magbibigay ba tayo ng penal clause o yung pagkakakulong dahil sa pagsisinungaling na siya ay walang kamag-anak? Kasi pwedeng sabihin ng isang tumatakbo, in good faith ako eh. Nung ako ay nag-fill up ng candidacy ko, hindi ko naman alam na tatakbo ang kapatid ko sa national position o sa isang position sa lokal na magbabiolate namin ang political dynasty. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!